Naniniwala ang isang dating maestrado na mahihirapan ng umusad ang mga susunod na impeachment complaint dahil sa inilatag na mga patakaran ng Korte Suprema sa paghahain nito. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, halos mahirap nang sundin ang 7 panuntunan na inilatag po ng Korte Suprema, kaya po malamang ay mababara na lamang sa plenary level ang anumang pong reklamo. Sa ngayon po naniniwala si Carpio na buhay pa rin ang impeachment laban kay VP Sara kahit na ito'y na-archive o naisantabi muna ng Senado. Nakabimbing pa ngayon ang motion for reconsideration sa hukuman at ayon pa rin po kay Carpio, hindi imposibleng baliktarin ng SC ang kanila pong naunang hatol dahil meron ng mga nangyari noon na reversal sa naging desisyon ng Korte Suprema. Recently meron yung genetically engineered mga talong. There was a complete reversal doon. And bank, unanimous yung affirmation, unanimous din yung pag-reverse. Hindi naman impossible because factual ito eh. Yung basis nila, mali yung facts eh. Pag valid yung articles of impeachment, babalik tayo doon sa provision ng Constitution, trial by the Senate shall proceed forthwith. Yun ang mag-a-apply. So, obligado sila to conduct the trial. Yan po ang tugon ni retired Supreme Court sa Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa ating pa rin pong katanungan kung kinakailangan pagbotohan, kung sakasakali pong babaliktad sa desisyon ng Supreme Court, kailangan ba bang pagbotohan ng mayorya sa Senado ang pagbuhay sa impeachment complaint? Wala naman daw mapagsidla ng tuwa si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nga pong mai-archive o maisantabi ng Senado ang articles of impeachment laban pa rin sa Vice Presidente. Ayon kay Senator Bato, sinunod lamang niya ang desisyon ng Korte kaya sumang-ayon siya sa mosyon para mai-archive ang impeachment. Bagamat aminadong maka-Duterte, mariin din namang sinabi ng senador na nasa taong bayan pa rin ang kanyang katapatan. Bukas naman daw si De La Rosa na mapag-usapan ng impeachment kung magbabago ang desisyon ng Korte. Hindi ako naging senador kung hindi dahil sa Duterte. Kaya normal lamang na meron akong loyalty doon kay Pangulong Duterte. Pagdating ko, papiliin mo ako between taong bayan at kay President Duterte, taong bayan ako. Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala po naman sa iba pang mga tampok na balita, pipirmahan daw ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas para nga ipagpaliban na naman ang barangay at SK election sa Disyembre. Higit 2 milyong botante po ang nagparehistro sa idinaos na voter registration ng COMELEC mula August 1 hanggang nitong August 10 para nga po sa mga gusto pong lumahok sa halalan sa buwan ng Disyembre. Pero ayon mismo po kay Marcos Jr., pipirmahan niya ang naturang panukala para iurong ito sa Nobyembre ng 2026. Paliwanag niya, COMELEC ho naman daw kasi ang nagsabi na hindi nila kayang pagsabayin ngayong taon ang barangay at SK elections pati na ang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Samantala po naman, bukod sa halalan, tinalakay rin po ng Pangulo ang mga usapin sa issue ng online gambling. May mga nakabimbing po sa Senado ng mga panukala na ito'y higpitan o tuluyang ipagbawal na. Pero giit ng Pangulo, hindi solusyon sa online sugal ang total ban. Pero pag-aaralan natin na mabuti, huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, isinusulong naman ngayon sa Kamara ang isang joint congressional investigation para matignan ang mga ulat ng pang-aabuso sa Bureau of Corrections o BUCOR. Base po sa resolusyon na inihain ng Makabayan Block, dapat maimbestigahan ng House Committee on Human Rights at Justice Committee ang umano'y mga ulat ng paglabag sa karapatang pantao at pang-aabuso sa bilibid at iba pang kulungan. Kabilang umano sa madalas biktima ng pang-aabuso ang ilang political prisoners. May mga preso rin daw na hindi nabibigyan ng tamang atensyong medikal, mga donasyon sa preso na kinukuha daw ng BUCOR at pati ang hindi raw bakataong pagpapahubad sa mga babaeng preso para inspeksyonin. Wala namang formal na tugon ng BUCOR
Bucor sa mga nasabing alegasyon. Nagbukas po naman daw ng fast lanes ang Health Department sa 19 na ospital sa Metro Manila para agad pong matugunan ang mga pasyenteng tinatamaan ng leptospirosis. Layunin po ng paglalagay ng fast lanes na mapabilis ang konsultasyon at gamutan sa mga lumusong sa baha na tinatamaan po ng naturang sakit. Kalimitan po nakukuha ang sakit kapag nagkakaroon ng direktang kontak ang mga pasyente sa kontaminadong tubig na meron po mga ihi ng daga at ilang panghayop. Ayon sa datos po ng DOH, umaabot na sa 2,396 ang mga kaso ng leptospirosis sa ating bansa mula June 8 hanggang August 7.